Bakit pumirma niya? Ang ginagamit niya, departure. Hindi na evil. Pero, ginawa niyang magaling tayo niyan, pero hindi natin gagamitin yan. Pasabot, ang katong first nga proposition, ipausab niya. Dili ipausab. Same essence eh. Same essence. Ganang same essence, ipausab. Di no, i-revise. Malaki. Na ang tawag ng pag-change, lahi ng change. So, dili na ka ng iya sa yawa. Dili na. Masubra pa kay... Masubra. Masubra pa. Sa yawa. Yes. Yawa, gid. Masubra pa kay... Yawa, gid siya. Departure gyud. Departure good. Asam sa... So, yawa, gid. Yawa to, walay ma-revise. Departure gyud. Departure gani. So, mo to atong pamatud-an. Departure siya from the Catholic theology of the Mass. Nga sayawa ang rito sa misa. Departure good. Okay. Tawag ang departure na dili iya siyawa. Si sarili. Magbigay tayo ng reaction video sa naganap. Excited sana ako sa naganap na maganap sana na debate between sa ating mahal na presidente. 100% yung suporta natin sa ating mahal na presidente. At hindi natuloy. While nakikinig ako sa video, doon nagkaharap sila sa plaza sa Rizal Park sa Davao City. Nakikinig tayo sa kanilang dalawa at nakita ko talaga yung totoong dahilan base sa kanilang dialogue. Nakita ko na hindi kaya ni Brother RG Sino na panindigan yung napirmahan niya na topic. Dahil sa katotohanan ang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Car bag sauce in hand. Bigay tayo ng reaction video sa naganap. Excited sana ako sa naganap na maganap sana na debate between sa ating mahal na presidente. 100% yung suporta natin sa ating mahal na presidente. At hindi natuloy. While nakikinig ako sa video, doon nagkaharap sila sa plaza sa Rizal Park sa Davao City. Nakikinig tayo sa kanilang dalawa at nakita ko talaga yung totoong dahilan base sa kanilang dialogue. Nakita ko na hindi kaya ni Brother RG Sino na panindigan yung napirmahan niya na topic dahil ipa-revise niya. Ang totoo talaga, gusto niyang i-revise ang topic. Hindi problema yung venue. Hindi talaga yung venue ang problema. Nakita ko ang problema ay gusto niya baguhin, i-revise ang topic. Yan ang nakita ko na malaking dahilan, malaking rason. Bakit ang ating mahal na kapatid ay hindi gustong matuloy? Dahil wala namang Santo Papa na nag-declare na ang Novus Ordo na Misa ay sa demonyo. Paano niya matindigan yon? Naging kung yan ang pagkakamali niya, bakit pumirma siya? Bakit pumirma niya? Ang ginagamit niya, departure. Hindi na evil. Pero ginawa niyang magaling tayo niyan, pero hindi natin gagamitin yan sa matinong usapan.
mas mabuti na aamin na lang siya na hindi ko kayang tindigan yung napirmahan ko. Humble pa yung mangyayari. Pero sisipot ka lang doon at gagawa ka ng maraming alibay na hindi lang evil, more than evil. Bakit term departure ang gagamitin mo? Dapat ang gagamitin mo ay ang Novus Ordo ay sa demonyo talaga. Hindi lang sa demonyo. Kademonyuhan talaga. Pero bakit ang ginagamit mo na term hindi evil? The departure from the teachings of the church. Term yung ginamit niya, na naligas niya sa na nabigay niya yung term na gusto niya na gagamitin, departure from the orthodox siguro, from the orthodox teachings of the church. Yan ang gusto niyang gagamitin. Wala ng term evil. So, dito makikita natin, kahit ako, mahirapan ako sa pag-prove that Novus Ordo is an evil one. It is not from God. Dahil wala namang Santo Papa nag-pronounce niyan. Ilang obispo lang na extreme conservative. Hindi naman masama na maging conservative tayo. Yung extreme, ay hindi na yan maganda. So, ang nakita ko lang na isa rason dyan ay hindi niya matindigan yung napirmahan niya na topic. At yan talaga ang real reason. Hindi yung venue. Kahit saan naman. Pwede naman tayo online debate. Siya nga online naman yun. Public yun dahil live. Kahit nasa lang sila, nasa Divine Mercy Building, but it is public because it is online. Nagsagawa lang siya ng maraming alibay. Pero ang totoo niyan, hirap yun sa pagtindig ng topic. Kung hindi ka nahirapan, huwag mong i-revise. Anong sabi ni San Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 8? We cannot do anything against the truth, but only for the truth. Kahit anong tibay at kahit anong talino natin, wala yan. Maging bubo tayo kapag ang katotohanan ay ating susuwayin. Kung ang katotohanan ay ating kokontrahin. Even Saint Paul, sabi niya, we cannot do against the truth, but we will just stand for the truth. Hindi natin magagamit we cannot go against the truth. Hindi natin magagamit yan against sa katotohanan. Hindi tayo makagawa against sa katotohanan. Dahil ang katotohanan, matibay yun. Kahit ordinaryo lang ang magdepensa sa katotohanan, kahit grade 3 lang. against sa abogado, hindi yan. Hindi pwede yan. Hindi papasa yan. So, kung ang makikdebate ay grade 3 lang against sa abogado at yung grade 3 ay nasa katotohanan, hindi papasa kahit abogado ka pa. Kahit anong talino mo pa, basta makipaglaban tayo against sa katotohanan, hindi matitinag ang katotohanan, mga kapatid. Una, walang Santo Papa na nag-declare na ang Novus Ordo is not from God. Nasaan ba yung susi? Nasa Santo Papa po yun. Present natin na Santo Papa. Wala naman akong narinig na si Pope Francis nagsasabi na Novus Ordo is evil. Wala. So, ang totoo, mga kapatid, congratulations, Bro Ryan Mihiliano.
ang tibay ng samahan natin dahil nakatindig tayo sa katotohanan, mga kapatid. No? Saludo ako kay Brother Ryan Miliano, kapatid. At ang ating mga kapatid, sana bago kayo pumirma, pinag-isipan ninyo yung topic. Hindi lang, dahil kung high yung emotion natin, low yung intelligence natin. Yan ang ilagay natin sa isipan natin. Kung high pitch yung emotion natin, maging low yung intelligence natin. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. At sana matuloy. Matuloy. Dahil kahit anong talino natin. Kahit ako pa, ang titindig sa topic na yan, wala. Knock out ako. Kahit ako. Kapag titindig ako against sa katotohanan, wala. Kahit pari pa. Kahit obispo pa, titindig against sa katotohanan. Hindi yan mananaig. Kahit ordinaryong CFD lang ang harap sa akin. And then, ako mag-stand against the truth. At ordinaryong CFD, pare ako. Ordinaryong CFD ang harap ko. Hindi ako mananaig. Sabi niya, nasa kasulatan yan, we cannot go against the truth. But only for the truth. We cannot do anything against the truth. But only for the truth. Yan ang katotohanan. No? So, nagsagawa lang tayo ng reaction video. Sana, may venue naman. Wala pang permit sa At palabas naman yung national natin. Bakit hindi tayo natuloy sa Rizal Park? Dahil ang mga may valid reason talaga. May valid reason. Hintayin nyo lang na magbigay ng official statement ang Catholic Faith Defender National. Dahil totoo talaga na may valid reason. Hindi yan dahil ang original talaga na is Rizal Park. Pero dahil yung mga head sa city ay hindi nagbigay ng approval, so hindi natin ma-pursue. So maghintay lang tayo sa official statement ng ating mga national officers sa Catholic Faith Defender po. Pero nakita ko, ang topic talaga, nagkamali sila sa pagpirma ng topic. So ang gusto niya is term departure na. So gusto niyang i-revise ang topic. Bakit gusto niyang i-revise? Hindi kaya niya matindigan yung napirmahan niya. At gusto niya ng addition another pre-debate conference. Bakit? Gusto niya ma-revise yung topic. So, sana napag-isipan nyo at sana nagpaalam kayo muna sa inyong spiritual director. So, ang totoo niyan, hirap. Ang hirap. Kahit ako, mahirapan ako sa topic na yan. Kahit sino pang matalinong defender na against sa katotohanan. Ni isang Santo Papa, walang nagbigay ng official statement na ganoong stand sa kanila. No. The more sila dahil akala ng mga Katoliko na 100% Katoliko itong mga taong ito. Kapag hindi nyo tatanggapin yung official pronouncement ng simbahan, official na po yan, yung Novus Ordo, approved by the Pope, not approved by Father Darwin, not approved by a specific bishop, but it is approved by the Vatican Council. Konsilyo po yan, hindi yan ordinaryo na basta konsilyo gani, hindi yan basta-basta, hindi yan ordinaryo, mga kapatid. Okay? So sana matuloy at yung topic pa rin, huwag na natin i-revise, no? Kung i-revise natin, yan po ay palatandaan na hindi natin sabi ni Brother ni Berto Ritarino, sabi niya na spiritual director yata nila ay so, wag na tayo personal, kapatid. Hindi ko pinatuloy yung pagbasa dahil we cannot based on our
emotion. Logic here is not based on our emotion. Dahil kung high yung emotion natin, low yung intelligence natin. Yun ang katotohanan. So, mas mabuti na matuloy yan. Naghihintay po tayo. 100% po yung suporta natin kay President Ryan Miliano. 100% din yung saludo natin. Congratulations. Sa unang pagkakataon ay nanalo na tayo. No? Dahil hindi nila tinuloy. At gusto pa nilang baguhin ang topic. No? Ang challenge natin, huwag niyo baguhin. No? Tuloy pa rin tayo. No? Hihintay lang tayo at huwag natin i-revise ang topic para makita natin kung kaya ba ninyong matindigan yung ginagawa ninyo sa mga last 2018 ba yun? Yung live nila na ang Novus Ordo ay iya sa yawa. No? So, makita natin ngayon kung sino talaga ang tunay, 100% na Catholic. Merong mga mangga na hilaw. Kuwang hinog. Ahat na pagkahinog. So, meron ding mga Katoliko na ahat na pagkakatoliko. Hindi talaga saktong pagkahinog. No? So, makikita natin yan na sino talaga ang tunay na defenders of the Catholic faith. Yung nagbabatay lang sa mga opinion ng iba or sa official teaching ng simbahan. Ako, kahit pare na ako, hindi ako magsasabi against the official teachings ng simbahan, official pronouncement ng simbahan. Dahil kahit pare na ako, I need to practice obedience because obedience is greater than sacrifice. No, congratulations, Brother Ryan Miliano at sa buong Catholic Faith Defenders. No, mahirap talaga makipaglaban sa katotohanan. Fight ni Maria, the dark safety with a humble heart.